Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong cover up. Bali, ang sabi ni client kung kaya ba daw na takpan ng rose yung dating yung tattoo. So, nag-freehand na lang tayo dito para mas matakpan natin na maayos. So, ito yung mga ginamit nating tinta rito. Yan, deeper brown. Tapos, ito yung pang-blend ko sa brown na yan is deep coffee. So, mas light ng konti yan dun sa deeper brown. Tapos ito naman, isa pa sa mga pamblending natin, darker red. Tapos gamit tayo dyan ng orange. Ayan, orange fire. Tapos dito naman para sa dahon natin, gumamit tayo ng shamrock. Ayan yung parang ordinary green, natural green, ganun. Ito naman deep green, so dark na green yan. Tapos ito yung mga pang-highlight natin, yung dilaw na to, tsaka yung puti. Yan, White House at saka Maximum Yellow. Yan po lahat ay vibrant colors. Isa po yan sa mga sponsor natin ng ink. So yan po yung gagamitin natin para sa cover up na to. Bali dito bloodline muna yung ginawa natin kasi freehand lang natin, so madali tayo mabuburahan ng sketch natin. So kailangan i-bloodline natin, o mas maganda kung i-bloodline natin para pabura man yung pinaka in-sketch natin, meron tayong magiging guide para magawa natin yung buong pyesa. So ito na yung pinaka unang tinta na pinakita ko, yung deeper brown. O tama, deeper brown. Tapos minix ko siya sa black para mas mag-dark yung brown. So pwede nyo i-mix sa medium wash, o pwede nyo ring i-mix sa solid black para dun sa mga part na may dating tattoo na kailangan natin takpan, kasi medyo dark yung kailangan natin takpan. So kailangan dark din yung ipapatong natin para kahit papano matabunan natin ng konti, o kung mas maganda kung matatabunan natin ng talagang buo, mas maganda kasi hindi na lulutang yung dating tattoo, kasi nga dark na yung ikinulay natin. So ayan, makikita nyo, ito na po yung red naman na kaninang pinakita ko sa inyo, yung darker red. Tapos mamaya magbe-blending din tayo dyan ng orange. Pero sa pagbe-blend na ginawa ko dito, bali halimbawa galing ako sa red, isasawsaw ko siya sa, halimbawa mag-orange ako, yung orange isasawsaw ko sa red ulit para mas medyo matapang yung pagka-orange. Tapos tsaka ko siya be-blendingan ng orange lang talaga. So parang nakakagawa tayo ng maraming kulay sa pamamagitan ng dark red. Tapos gagawin natin parang red-orange dahil nga mimix natin yung orange at tsaka yung red. Tapos tsaka tayo magbe-blend ng natural na orange lang. So parang naging tatlong kulay yung gamit natin na darker red at saka yung orange. Nagawa natin na tatlong kulay. So ayan, kung makikita nyo yung mga dark na dati niyang tattoo, so dark din yung kinulay natin. Ayan po, mix po nung deeper brown at saka ng medium wash. O pwede nyo rin gawin na mix ng deeper brown tapos solid black. Sa pagko-cover up, ang talagang diskarte, kung meron tayong mga dark na kailangan takpan, dapat dark din po yung ipapatong natin para kahit papano matabunan natin yung dating tattoo. Kasi hindi naman natatanggal yung dating tattoo, o hindi nawawala yung dating tattoo kahit na patungan natin ng bagong tattoo. Yun yung minsan hindi naiintindihan ng mga client natin, kasi kala nila pagka meron silang gustong design na ipatong dun sa una niyang tattoo, kala niya mawawala na yung dating tattoo, tapos malinis na magagawa yung pyesa na gusto niyang ipatong. So ipaliwanag natin na hindi po ganun yung nangyayari, kasi nandyan pa rin po sa balat yon. So swerte na lang talaga kung talagang hindi na magpapakita yung dating tattoo na pinatakpan sa atin. So ayan kung makikita nyo, nandyan pa rin, may bakas pa talaga siya nung dating tattoo. So ang gagawin natin dyan, talagang kailangan siksikin din natin ng mga kulay na ipinapatong natin para kahit papano matabunan natin, o kung sakali man hindi na masyadong halata
kasi hindi talaga siya nawawala. So ginawan lang natin ng paraan para kahit papano patakpan natin yung dating tattoo. So ito na yung isang kulay na pinamblend natin mula dun sa deeper brown. Ito na po yung darker coffee, parang ganun yung nandun, yung nakasulat dun sa ink na mga pinakita ko kanina. So ito, nagpapasok naman din tayo dito ng mga dark na kulay sa mga sulok-sulok ng mga petals dito, sa pinakamaliit na part ng mga petals, yung pinakaloob niya. Tapos mamaya magpapasok din tayo dyan ng mga maliwanag naman na kulay. So yun na nga po yung orange, eto, tsaka yung yellow mamaya. So yan, kung makikita nyo yung mga sulok na yan, kailangan dark yan para makita natin yung partition o yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga petals. Yan po yung mga detail na ginagawa natin para makita po na meron petals sa pamamagitan ng mga dark na yan na ikinulay natin. Pwede kayo magpasok ng wash dyan, o kaya pwede yung mga brown kanina na ginamit natin para makita lang yung mga detail sa pinakaloob. Yan po yung mga sulok na hindi tinatamaan ng liwanag, so kailangan dark po yung ikukulay natin dyan. Tapos dito po yung kaninang pinaliwanag ko rin mula sa red, nag-mix tayo ng orange, tapos sausaw sa red para mas tumapang yung pagka-orange niya, tapos orange, tapos yun na nga, mamaya i-highlight na lang natin para mas makita natin yung mga pinakadetalye. So ito, ginamitan natin ng glide kasi isa to sa mga napaka-importanting bagay na ginagawa natin, lalo na pag nagpapalit tayo ng mga kulay. Kagaya niyan, galing tayo sa orange tsaka sa red. So nilagyan natin ng glide yung part na yon, natapos natin na kulay na yon, kasi magpapasok ulit tayo ng dark dito sa part na to. So ang mangyayari, para maiwasan natin na mamantsahan yung orange at saka yung red na ikinulay natin, nilagyan natin siya ng glide para kung sakaling magpunas tayo dahil nagkulay ulit tayo ng dark, bago pumatong dun sa orange at saka red na kinulay natin, papatong muna siya dun sa glide na ipinahid natin. So hindi lang sa pamamaga yung tulong ng glide na ginagamit natin, so pwede nyo rin siyang gamitin pagka ganon, pagka magkukulay tayo o magpapalit ulit tayo ng ibang kulay, para hindi mahawaan o maiwasan natin mahawaan, mamantsahan yung mga light color na ikinulay natin. So yun, kung makikita nyo, nagpasok na ako ng dilaw doon para sa detail, para mas umangat siya. So sa part na yon, wala akong tinakpan doon, kumbaga open yung balat na yon, kasi wala yung nakalagay na dating tattoo doon. So kaya pwede tayo magpasok ng light color para mas mapaliwanag naman natin yung pinakaloob ng rose na ginagawa natin. So ganun lang, red, magbe-blend ka ng orange dun sa red, pero pinakamagandang gawin natin, mix muna tayo yung pagkakasunod-sunod ng kulay. Halimbawa red tsaka orange, so bago ka mag-orange, mag-mix na muna ng orange at tsaka red para mas matapang na orange o mas light na red yung kakalabasan, hanggang sa papatong naman yung orange, tapos magpapatong ka uli ng pwedeng yellow, para mas malaro natin lahat ng kulay na meron tayo, para mas maparami pa natin yung mga kulay na pwede natin gamitin dun sa pyesa na ginagawa natin. So ito, naglagay ulit tayo ng glide kasi gagawa na tayo ng dahon, kasi itong dahon iba naman uli yung kulay, so pwede siyang mahawaan uli yung mga unang kulay na ginawa natin. Ang ginawa ko, nagpahid muna tayo ng glide, tapos yan, ginamitan na natin ng dark na green, tapos ito pa yung pinaka natural green natin, ayun yung pinangkulay natin dun sa mga dahon. Kasi yung ibang part, meron din tayong kailangan takpan na dati niyang tattoo, so kailangan dark na dark din yung ikukulay natin o ipapatong natin sa part na yon, para kahit papano matabunan natin yung unang tattoo na kailangan natin takpan. So ito, nag-highlight tayo
napaka-importante ng highlight, lalo na sa mga ganitong klaseng pyesa, para mas mapalabas natin yung mga detalye, tapos para mas makaagaw pansin at hindi na mahalata yung dating yung tattoo. So halata pa rin naman yung nasa babang part, kasi unang-una pagka may mga line, mahirap po talaga i-cover up yung mga ganon, yung may mga linya, tapos colored yung pinantakip natin. So talagang may posibilidad na lumabas pa rin pagka ganon mga line yung tatakpan natin ng colored. So ang makakatakip lang talaga sa kanya is solid black din. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may nabahagi ako sa inyo mixing kaalaman. Subscribe ng ating YouTube channel na Chel Harpy Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.